Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay galing sa isang viewer at ito ay napakahalaga. Dok, sabi nila kumain daw kami ng isda. Pero parang may mga isda na masama rin sa amin. Ano po ba ang totoo? Mga senior, pakinggan ninyong mabuti ito. Totoo, ang isda ay brain food at heart food. Pero hindi lahat ng isda at hindi lahat ng luto ay pantay-pantay. Ang isda na akala nyong healthy, na pinapakain nyo sa buong pamilya, ay pwedeng maging kalaban ng inyong high blood, arthritis, at pati na ng inyong utak. Ang maling pagpili at pagluto ay mas masama pa kaysa sa hindi pagkain ng isda. Kaya heto na, para malinaw, aalamin natin ang 4 na uri ng isda o luto ng isda na dapat ninyong ingatan o iwasan, at pagkatapos, ibibigay ko ang 3 isda na dapat ninyong kainin para sa mahaba at malusog na buhay. Una sa 4 na delikado, ang anumang pritong isda. Kasama na dito ang paborito nating pritong tilapia, galunggong, crispy tawilis o bangus. Ang problema ay wala sa isda, nasa paraan ng pagluto. Kapag ipinirito ang isda sa sobrang init at lalo na kung sa mantikang paulit-ulit ng ginamit, ang healthy omega-3 fats nito ay nasisira at nagiging trans fats. Ang trans fats ay direktang nagdudulot ng pamamaga o inflammation sa buong katawan, nagpapalala ng sakit sa kasukasuan at siyang pangunahing dahilan ng pagbara sa mga ugat. Huwag ninyong sirain ang sustansya ng isda sa pagprito. Gawin itong paksiw o sinabawan. Pangalawa sa delikado, ang mga inasnan at tinuyong isda. Kasama dito ang tuyo, daing, bagoong at tinapa. Masarap, pampagana sa kanin at bahagi na ng ating kultura. Ngunit para sa inyong edad, ito ay isang bomba ng sodium o asin. Ang isang pirasong tuyo ay maaari nang maglaman ng halos kalahati ng asin na kailangan nyo sa buong araw. Ang sobrang sodium ang numero 1 kalaban ng mga may alta presyon. Pinapahirapan din ito ang inyong mga kidneys na kailangang magtrabaho ng doble para lang mailabas ang sobrang alat. Kung may high blood ka, may manas at mahina na ang bato, ang pagkain nito ay parang sinasabi nyong sumuko ka na. Pangatlo sa delikado, ang mga malalaking isda, tuna, tanige, swordfish. Bakit delikado ang mga ito? Dahil sa mercury. Ang mercury ay isang lason na natural na nasa karagatan. Naiipon ito sa mga isda habang tumatagal ang buhay ng isang isda, at habang kumakain ito ng ibang mas maliliit na isda, naiipon at dumarami ang mercury sa katawan nito. Ang tawag dito ay bioaccumulation. Kaya ang malalaking isda na matagal na buhay ay may mas mataas na level ng mercury. Ang sobrang mercury ay lason sa ating nervous system at utak. Para sa mga senior, iwasan o limitahan ito. Para sa dilatang tuna, mas ligtas piliin ang skipjack o light tuna dahil mas maliliit itong isda at mas mababa sa mercury kumpara sa albacore o white tuna. Pang-4 sa delikado, ang mga isda mula sa di siguradong tubig, hito, kanduli, tilapia. Ang hito at kanduli ay natural na bottom feeders o kumakain ng mga tira-tira sa ilalim ng ilog o lawa. Ang tilapia naman madalas ay galing sa mga fish ponds. Kung ang pinagkuhanan sa kanila ay marumi o kontaminadong tubig, sinisipsip nila ang mga lason at heavy metals tulad ng lead at cadmium. Pati na rin ang mga pesticides o antibiotics na ginagamit sa ibang palaisdaan. Ito ay direktang napupunta sa inyong sistema kapag kinain. Ang payo, siguraduhin na ang isdang binibili ninyo ay galing sa malinis at mapagkakatiwalaang pinagkunan. Kilalanin ang inyong suki sa palengke at huwag matakot magtanong kung saan ito galing.
Baka nga po bilang isang maliit na tulong nyo rin po kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Kaya ano po ang aral sa apat na ating tinalakay? Ang aral ay simple. Madalas, hindi ang isda mismo ang masama, kundi ang paraan ng pag-aalaga at paghahanda nito ng tao. Masyadong maalat, masyadong pinirito, galing sa maruming lugar, o masyadong malaki. Ang pagiging malusog ay hindi lang tungkol sa kung ano ang kinakain, kundi sa pagiging isang matalinong mamimili at matalinong kusinero. Hawak ninyo ang kapangyarihan sa inyong kalusugan. Ngayon, dahil alam na natin ang mga dapat iwasan, heto ang 3 isda na dapat ninyong hanapin at kainin para sa mahaba at malusog na buhay. Una sa dapat kainin, ang sardinas, delata. Ito ang superfood ng masa na hindi dapat maliitin. Ito ay 3-in-1 na pagkain para sa senior. Una, puno ito ng omega-3 fatty acids na kailangan para sa kalusugan ng puso at pagpapababa ng inflammation na sanhi ng arthritis. Pangalawa, ang buto nito na kasama niyong kinakain ay siksik sa calcium para sa buto. Pangatlo, madalas ay may vitamin D din ito na tumutulong para ma-absorb ng katawan ang calcium. Lahat ng kailangan nyo para sa puso, utak at buto ay nasa isang maliit na lata lang. Praktikal na payo, piliin lang ang nasa tubig o olive oil at kung kaya, hanapin ang may tatak na low sodium o no salt added. Pangalawa sa dapat kainin, ang galunggong, GG. Huwag maliitin ang pambansang isda ng Pilipinas. Ang galunggong ay isang oily fish. Ibig sabihin ay natural itong mayaman sa omega-3. Mura ito, madaling mahanap at napakabuti para sa kalusugan. Ang sikreto ay nasa pagluto. Imbis na iprito, gawin itong paksiw na may luya, bawang at suka. O di kaya ay iihaw na may kamatis at sibuyas sa loob. Sa ganitong paraan, nakukuha ninyo ang lahat ng benepisyo ng walang masamang dulot ng nagiging trans fats mula sa mantika. Pangatlo sa dapat kainin, ang salmon. Ito na siguro ang hari ng lahat ng isda pagdating sa omega-3, lalo na sa DHA o isang uri ng fat na kritikal para sa kalusugan ng utak at pagpapanatili ng matalas na memorya. Marami ng pag-aaral ang nag-uugnay sa mataas na konsumo ng DHA sa pagpapabagal ng paghina ng isip o demensya. Oo, ito ay medyo may kamahalan. Ngunit isipin niyong itong investment para sa inyong pag-iisip. Hindi nyo kailangan kumain araw-araw, kahit isang beses lang sa isang linggo ay napakalaking tulong na. Ang pagluto nito ay napakadali. I-steam ninyo ito na may asin, paminta at luya sa ibabaw o i-bake na may kasamang bawang at lemon. Mga senior, sa pagpili ng isda, ang 3 bagay na dapat tandaan ay: una, ang laki ng isda; pangalawa, ang pinanggalingan ito; at pangatlo, ang paraan ng pagluto. Huwag ninyong gawing kalaban ang masustansyang pagkain dahil lang sa maling paghahanda. At ito po ang Kaalaman na Hinog na direkta nagbibigay ng impormasyon para sa inyong kalusugan. Ingatan po ninyo ang inyong katawan at stay healthy po. Maraming salamat po at God bless.